Panoorin niyo, pakinggan kung saan tatama. Kung dito tatama sa atin, dapat po gumawa tayo ng paraan para tayo ay maisipti po ng Panginoon. Kung makasalanan ka dito sa mundo na sobrang-sobra na talaga yung pagkakasala mo, wala ka ng pagbabago, ang makatanggap nito na parusa, yun po yung mga taong gumawa po ng kademonyohan. Kaya gusto kong malaman, kaibigan, kung saan po tatama po yung apoy na yan, kung mangyayari po talaga. Ha? Guys, ang sabi po ni kaibigan nating duwende, alam mo ba kung saan tatama po yung apoy? Dito sa Pilipinas. Bakit po kaibigan, nasabi po ninyo? Bakit po? Yun ang nakita po ninyo. Bakit dito po tumama sa Pilipinas? Kanina nagtatanong po tayo tungkol po sa request po ng kaibigan po natin sa social media na si Sir Jerome Bago de los Reyes. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa katanungan natin at sa mga tao na nagtatanong pa. Kung meron man po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-chat sa FB ko para po maipaabot po natin sa inyo. No? Ang rapture, totoo po yan. Mangyayari at mangyayari. Kaya, dugtungan natin. Kasi, may nag-chat pa sa atin. Siya to? Sabi po ni kaibigan, grabe, nakakatakot naman to. Guys, maraming tao, sabi ni kaibigan, maraming tao na mawawalan po ng pag-asa sa pananampalataya. Sabi po ni kaibigan. Bakit po nasabi po niyo yung kaibigan? Sus ko. Dahil po guys, gagamitin ng Antikristo. Hindi ko na lang hindi ko lang sasabihin na kung sino po yung gagamitin nila. Basta mangyayari talaga na yung Antikristo ay kikilos na, no? Kaya abangan po natin yan, guys, no? Ang ating ituloy po na pag-usapan po natin tungkol po sa ano yung kanina kaibigan, ano po yung itinatanong ko, nakalimutan ko. Ay, oo. Sabi po ni kaibigan, guys, tungkol po yung katanungan mo, itiit, yung apoy na nanggagaling po sa taas, kung saan babagsak, kung saan tatama, kung saang lugar. Kaya, ito na po guys, panoorin niyo, pakinggan kung saan tatama. Kung dito tatama sa atin, dapat po gumawa tayo ng paraan para tayo ay maisipti po ng Panginoon. Kung makasalanan ka dito sa mundo na sobrang-sobra na talaga yung pagkakasala mo, wala ka ng pagbabago, ang makatanggap nito na parusa, yun po yung mga taong gumawa po ng kademonyohan. Kaya gusto kong malaman, kaibigan, kung saan po tatama po yung apoy na yan, kung mangyayari po talaga. Ha? Guys, ang sabi po ni kaibigan nating duwende, alam mo ba kung saan tatama po yung apoy? Dito sa Pilipinas. Bakit po kaibigan, nasabi po ninyo? Bakit po? Yun ang nakita po ninyo. Bakit dito po tumama sa... Naku po. Sabi po niya, guys, itiit, tingnan mo yung mga kalamidad. Dati, yung kalamidad na bagyo, bihira lang makagawa yung bagyo sa isang linggo. 3 bisis na magsunod-sunod.
Ibig sabihin nito kaibigan, mas lalo pang lalala. Alam ko kaibigan, tanggap na po ng mga karamihan, no, ng mga tao ngayon dito sa mundo kung ano man po yung mangyayari dito sa amin, at saka nabasa po nila sa Biblia kung ano man po ang ipinapaabot doon sa Biblia. Tinatanggap po nila yung mangyayari. Pero kahit tinanggap po nila, ano ba po talaga ang solusyon, kung ano po ba talaga ang pwede namin gawin para po ay maingatan kami doon sa pangyayari yan. Nakakatakot. Siguro ang mabubuhay dyan, yung mga tao siguro nasa ilalim po ng kalupaan. Nako, napakaganda yung ipinapaabot. Guys, sabi po ni tatay, ni Sioto, dapat hindi matakot ang mga tao sa ganyang mga bagay. Dapat hindi kayo matakot kapag kayo po ay nakagawa po kayo ng kabutihan dito sa mundo at pagsunod po sa kanyang kalooban. Sa lahat po ng sumunod po sa kanyang kalooban po daw guys, huwag po daw tayong matakot. Pero, kaibigan, napansin kita, ang dapat po daw matakot ngayon guys, yung mga tao na walang pagbabago ang kanilang ginawang kasamaan at kasuklam-suklam na mga ginagawa dito sa mundo. Kaibigan, meron ako itatanong, meron pa bang pag-asa yung mga tao na naku po, guys, kung sino man po yung mga tao ngayon na sobrang sama, gumawa po ng mga kasalanan na hindi po katanggap-tanggap po ng Panginoon, may pag-asa pa tayo magbago. Hindi pa daw huli ang lahat, dahil po kapag buhay pa yung tao dito sa mundo ay pwede pa yan magbago. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong pinapaabot sa amin, no? Hindi lang ako magtatagal dito. Meron akong malaking ipakiusap ngayon po. Tungkol po ito sa apoy na sinasabi po ninyo. Gusto kong isekreto natin kung ano po, kung meron pa bang paraan. Meron pa bang paraan para maiwasan namin yan? At kung anong gawin po namin para hindi po matamaan yung mga anak namin kung sakali mang darating yan. Gusto kong malaman sa inyo kung malapit na po ba yan. Guys, sabi po ni Sioto, hindi pa ngayon, matagal pa daw guys. Pero kung ang tao walang pagbabago, pwede yan. Pwede yan darating dito sa atin. Maraming salamat sa lahat po nagtitiwala. Salamat po kaibigan. Usap tayo.